Ito maalala nyo. Wala ang isang gasoline boy sa Zamboanga City dahil sa kaalaman niya sa isyu ng petrolyo. Cum laude pala ang gas boy. Wow, Sa frontline ng cum balikan laude. yan, si Laila Chicadora, exclusive. Yun cum laude yung isa dyan, undergraduate. Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. Maraming na-elib sa viral interview na yan ng isang staff sa gasolinahan sa Zamboanga City. At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. So, alam din nila na hanggang April 15 na lang ang fuel ng Pilipinas. Nakaw. May hugot siya. Ngayon, naka one-on-one interview siya ng News 5. Siya si Alkindal Amil, 30 years old at taga-Sulu. Si Amil ang supervisor ng gasolinahan. Yung kaalaman ko po sa oil price hike, minsan kasi may mga meeting kami ni Sir regarding ganito, nagtatanong ako, Sir, kailan magkakaroon ng price hike, ganito, ganito. Tapos turuan niya ako kung saan ako mag-monitor ng price sa world market. Consistent top student si Amil mula elementary hanggang high school. Wow. Nagtapos rin siyang cum laude sa kursong BS Fisheries sa Mindanao State University sa Sulu. Bureau of Fisheries? Pero bago maging supervisor, nagsimula rin siya bilang gasoline boy. Nakita ni Sir yung potential, so ano ako sa supervisor. Kaya Wow. medyo some of the customer na mababa yung tingin sa mga pamboy, so eto na ang proof na we the pamboy ay hindi rin basta-basta because marami ring pamboy ang mga degree holder. Matapos mag-viral, may pakiusap siya sa netizens. Huwag daw maliitin ang pagiging gasoline boy. Matutong rumispeto sa lahat ng manggagawa. Huwag kayong Diba? Tapos may recent lang na viral video na kung saan yung isang nagpagasolina ay parang sinakal yung babae na pump girl. Grabe naman yun. I mean, look at the reality, na yung bang nakatapos at cum laude pa, matatalino pa, may de kalibre, de kalidad na edukasyon. Bakit sila pa yung ganito? You would imagine na pag yung mga ganitong kalibre, kalidad ng edukasyon, pag nasa ibang bansa yan, gamit na gamit ng ibang bansa. Kaya nga may mga scientists tayo, may mga nurses tayo, doctors tayo na ginagamit at kinakapitalize ng ibang bansa. Engineer, like for example dito sa Hong Kong, yung mga gumagawa ng mga infrastructures dito, karamihan dito ay mga Filipino engineers. Hindi naman lahat, pero karamihan mga Filipino engineers. Ibig sabihin na papakinabangan sila ng ibang bansa. Tapos tayo ganito. Tapos meron tayong presidente na undergraduate, incompetent, hindi alam kung anong gawin sa gitna ng crisis, pakamot-kamot ng ulo, undergraduate, hindi matalino, hindi cum laude, pero presidente. Ang saklap. The reality of life, sobrang saklap. Ito, nakita nyo. Pump boy, kung hindi siya nag-viral, hindi natin makikita na ito yung realidad. Marami sa mga sales ladies, sales boys, pump boys, nagbebenta ng kung ano-ano dyan sa kalye, ay mga that is because yung unemployment natin, like, halimbawa lagi kong hinahalimbawa kasi maganda sana maging model natin yung mga ibang bansa dito sa Hong Kong. Pumunta ka ng McDo, pumunta ka ng KFC or mga fast food o mga resto, makakakita ka doon ng mga trabahador na yung may Down syndrome, yung mga matatanda, yung may something. Pero sa Pilipinas, hindi po pwede yan kasi kailangan with pleasing personality. In that case, mas marami ang unemployed sa atin kasi maarte tayo. Feeling natin, kailangan kahit
sales crew, kahit crew ka lang sa McDo or Jollibee, kailangan graduate. Di ba? I mean, dito, basta kaya mong gawin, i-training ka lang din ng konti, pwede na, kaya mas konti yung unemployed talaga sa ibang bansa sa atin. Mas marami ang tambay sa atin. So, ito, pinakita ko lang itong si Gasoline Boy, no? Kasi, kukumpara natin, mas matalino pa ito na Gasoline Boy, Pump Boy, kaysa doon sa mismong presidente. Ngayon, syempre, kung doon naman tayo sa higher achievers, meron akong nakita. Itong si Ka Wilson Lee Flores, na isang Filipino-Chinese entrepreneur or businessman or even journalist at saka kumbaga mamamahayag to, maraming awards ito sa media, kumbaga. Nakakitaan ko na mabuti pa ito, mas presidente pa kaysa sa mismong presidente ngayon. Kasi sa unang tingin, parang, kasi syempre, yun kong nakita ngayon na yung kanyang discussion ng pang high level na parang pang executive na mga discussions na ito yung kailangan natin, yung mentality, yung how to deal, yung sa crisis, in the middle of crisis. Ito, ganito dapat yung nasa posisyon Akala natin, halimbawa, kahit na sa mga gabinete, kita ninyo, mas marami sa mga cabinet secretaries or sa mga mas mababa, even undersecretaries, or even sa mas mababang posisyon, ang mas presidente pa kaysa sa presidente. Ayun ang nakikita ko Well, in contrast naman kay PRRD. Siyempre si PRRD, iba siya Sabi nga niya lagi daw siyang 77. Pero yung mga gabinete niya, mga cum laude, mga valedictorian, mga matatalino. Pero siya laging 77. Pero wag ka. Yung kanya namang serbisyo, yung kanamang intellectual sa public service, beyond compare. Kaya nga hanggang ngayon, tinitingala pa rin si PRD kahit nasa daig siya. So ito, without further ado, start natin at pakinggan natin. Ako mismo, nabibilib ako Alam mo yung mismong, ikaw, may-ari ka ng Pandisalan, Kamuning Bakery. Although sabihin na natin na mamamahayag din siya, journalist din siya, at the same time businessman. Pero makikita mo yung pagmamanasakit niya as a Filipino, although Filipino-Chinese siya, pagmamanasakit na ganito dapat tayo. Kasi eto, meron siyang yun yung tawag nitong root. May root siya na very Chinese ang culture, very Chinese yung mentality. Kaya sa kanila talagang mas nauuna sa kanila yung economy, yung business na mag-boom na makakatulong sa pagpapaganda ng kabuhayan. Whereas, kung makikita niya natin ang contrast ng China sa US, ang US, they're building military facilities, war, ganun. Ang China naman, they're building on economic side. Kaya makikita natin, medyo booming na talaga ang China ngayon. Without further ado, start natin. Yan ang sa tingin ko pinaka-importanting issue natin dito sa gera ng Amerika at saka Israel laban sa Iran. Ako sa tingin ko itong number one dapat tutukan ng gobyerno natin sa Pilipinas. Hindi number one priority dapat ang ayuda, hindi number one priority yung ibang pinaka number one priority, makakuha tayo, makabili tayo ng murang langis na marami. Kasi ang problema natin ngayon, tumataas ang presyo ng langis kasi ang pinagbibilhan natin na bansa, umaangkat tayo, nag-i-import tayo sa Middle East. Almost halos lahat ng langis natin galing sa Middle East. Ang Middle East ngayon namang problema, tama ka. Dahil dun sa gera ng USA, Israel laban sa Iran, yung buong Strait of Hormuz, hininto yung labas-pasok ng mga malalaking barko, problemado ang langis sa buong mundo ngayon. Ang tanong ko nga, bakit hindi tayo gumaya sa ibang mga higanteng economy ng Asia na noon pa, hindi lang ngayon wala pang gera sa Iran, namimili sila ng napakaraming discounted or murang langis sa Russia. Anong mga bansa na yan?
Number 1, China. Number 2, India. Minsan number 1 ang India, minsan number 2 ang China. Itong dalawang bansa, higante ang ekonomiya, napakasigla, napakalakas ng ekonomiya nila. Hindi sila nakikinig sa tinatawag na sanction na gawa ng Amerika at saka ng Europe. Sinabi nila sa sarili nila at saka sa ibang bansa sa buong mundo, may sarili silang tinatawag na national interest. May sarili silang ekonomiya na kailangan nila buhayin. 1.4 billion na mamamayan or tao ng China, 1.4 billion mamamayan ng India. Kailangan nila asikasuhin ekonomiya ng bansa nila. So, maniwala ka, wala pang gera ang Iran, hindi pa nakakagulo ang presyo ng langis sa buong mundo. Ang China, ilang taon na bawat taon, bumibili ng discounted oil sa Russia. Bakit Sinisiraan kasi ng Amerika ang oil ng Russia. Dahil ang oil daw ng Russia madumi, maitim daw. Pero ninyo malalaking mga bansa, doon sila nagpo-purchase and namuhay naman sila na matagal nilang ginagamit yung oil from Russia. I mean, even Russians. Diba? Nabuhay sila ng independent na gamit ang kanilang oil. So, ang ginagawa kasi ng Amerika, huwag kayong bumili dyan kasi madumi yan. discounted oil? Kasi may away ang EU, European Union, saka US laban sa Russia dahil sa gera sa Ukraine. So ang Amerika may tinatawag na sanction, bawal daw makipagnegosyo, bawal daw bumili ng langis sa Russia, kahit na mura. Pero napakatalino ng India. Ang India, kaibigan ng Amerika, kaibigan ng Europa, wala silang pakialam. Kailangan nila asikasuhin yun, hanap buhay ng 1.4 billion tao ng India. Hindi ko makalimutan na panood ko sa TV interview, yung foreign minister ng India, tinatanong ng isang European journalist, isang British journalist, sabi, bakit kayo sa India, kaibigan kayo ng Western countries, ng EU, European Union, bakit hindi nyo kami sinusuportahan? Bakit nyo tinutulungan ng Russia? Bili kayo ng murang langis sa Russia. Dapat mag-boycott kayo ng langis ng Russia katulad ng Amerika, ng Europe. Hindi ko makalimutan ang sagot ng foreign minister ng India. Sorry, may national interest ang India. Kailangan namin asikasuhin ekonomiya namin una. Wala kaming pakialam sa gera ninyo. Gera ninyo yan. Importante ang hanap buhay ng tao sa India. China, ganyan din. So bakit tayo sa Pilipinas, ako ang Russia, kaibigan natin ang Russia noong 1970s pa. Ang magulang ni President Bongbong Marcos saka magulang ni Senator Amy Marcos ang nag-pioneer ng diplomatic relations. Di ba? Kagulat-gulat. Kagulat-gulat. In fact, hindi lang Russia, kundi China rin. Nakakagulat yung pivot nitong si Marcos Jr. as in. Kaya siguro tama yung sabi ni Senator Amy na nagkulang siya, hindi niya nabantayan itong kanyang kapatid, no? Kasi biruin ninyo, yung modelo niya dapat itong kanyang tatay, friends with China, friends with Russia, and yun ang sinundan ni Tatay Digong, friends with Russia, friends with China. Eh nung naging presidente siya, biglang ng Manila at saka Moscow. Noong 1970s, naalala ko, si President Ferdinand Marcos, Imelda Romualdez Marcos, First Lady, silang nakipagkaibigan sa Russia, silang nakipagkaibigan sa Cuba, sa China. Cuba, maraming langis din yan. Tapos, bakit wala tayong negosyo with Russia? Sayang yan. May isa pang napakalaking bansa na independent ang foreign policy. Totoong independent foreign policy, walang kinikilingan, hindi tuta o alila ng ibang higanteng bansa, Turkey. Ang Turkey ay kaalyado ng Amerika. Kaalyado ng Turkey ang EU o European Union. Miyembro siya ng NATO. Miyembro pa ng NATO yan, Na North Atlantic Treaty Organization. Ang NATO, yan ang military alliance na led by the US. Ang US ang namumuno sa NATO. Military alliance yan. May pagka-anti-Russia pa nga ang NATO, di ba? Pero itong Turkey, matalino. Independent sila. Hindi sila dinidikta ng mga higanteng bansa, dinidikta lang ng national interest ng Turkey ang polisiya nila. Kaya maayos sila, nag-i-import sila sa Russia ng discounted oil. Bakit discounted? Kaya nga discounted kasi ang Amerika at saka European countries na EU, binoboycott nila ang langis ng Russia
gusto nila patumbahin yung ekonomiya ng Russia para huminto yung gera ng Russia laban sa Ukraine. Nakakampi ng EU at ng Amerika. So, grabe pagkakataon yan yan. para sa lahat ng neutral na bansa sa buong mundo, hindi anti-US, hindi anti-Russia. Katulad ng Pilipinas, dapat namimili tayo ng Russian oil. Pati ang Singapore at South Korea, na talagang kaalyado ng USA sa Asia, sobrang kaalyado, may malalaking American military bases sa South Korea at sa Singapore. Pati ang South Korea at Singapore ngayon, pinag-aaralan na kung pwede bumili ng discounted Russian oil. Bakit tayo sa Pilipinas na hindi Slap on the face yan kay Trump or sa US yan. Bibili yung Singapore at South Korea sa Russia. kasing lakas Number one ng enemy. ekonomiya katulad ng South Korea at Singapore? Bakit hindi natin tularan, gayahin ang mga mayayaman, matatalinong, praktikal na Asyanong bansa na kapitbahay natin? Diretso tayo bumili sa Russia ng discounted Russian oil para makinabang tayo. Sana yung buong bansa makinabang sa discounted or murang langis saka steady supply. Ang problema, wala tayong nakukuhang murang langis. Number 2, baka alanganin pa ang supply natin sa langis. Yun ang kinakatakutan ng maraming tao, mga negosyante. Baka yun, stockpile natin yun, reserve natin ng langis. Baka 1-2 buwan lang, baka maubusan tayo ng langis. Sakit sa ulo ng buong bansa yan, hindi ng gobyerno lang. Isa pa, ito naalala ko, ilang taon na nakaraan, panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, doon yata nag-umpisa, panahon ni Obama yata, na nag-away ang USA at Iran. Doon nag-umpisa si USA, ang Amerika, na mag-trade sanction laban sa Iran. Bawal daw makipagnegosyo sa Iran, bawal daw bumili ng langis ng Iran. Hindi ko makalimutan noon, na-meet ko ang ambassador ng Iran sa Pilipinas sa isang reception na maraming ambassador. Nang nakausap ko siya, sabi Pero grabe yung retaliation ng Iran, ano? Yung parang sinabi niya na, pwede kayong mag-deal ng oil sa amin. Pwede kayong dumaan sa Strait of Hormuz. Basta, ang currency natin na gagamitin ay yen. Ay yen, renminbi. Sabi ko, Ambassador of Iran, your country is very rich. Sabi ko, ang dami niyong langis sa Iran. Gano'ng kadami ang inaangkat natin sa Pilipinas, ini-import galing sa bansa ninyo? Hindi ko makalimutan ang sabi niya, Wilson, 0. Sabi ko, bakit 0? Why are we not buying? Di ba kaibigan natin ng Pilipinas ang Iran? Panahon din ni President Marcos sa Imelda Marcos, yung magkaibigan tayo noon pa. Alam mo, sabi ni Ambassador, that is also our question you have to ask your government. Kasi natakot yata tayo na magalit ang Amerika sa atin kung bumili tayo sa Iran ng murang langis. Pero hindi ko makalimutan, Anong natakot? Di ba matatapang tayo? nung nagkikwentuhan kami doon sa Andiyan naman sila Browner. party na maraming foreign ambassador, hindi ko makalimutan, sabi sa akin ng Iranian ambassador at that time, alam mo ba Wilson, ang pinaka malapit sa Amerika na bansa sa Asia, hindi Pilipinas, ang Japan at South Korea. Mas malapit yan sa Estados Unidos. Pero alam mo ba, dahil sa may sanction, bawal daw bumili ng langis sa Iran, ang ginawa daw ng Japan noon, sa South Korea, pumunta sa United Nations, nakiusap, i-exempt mo kami sa trade sanctions na yan. Kailangan namin bumili ng murang langis. Huwag nyo kami isali sa away-away ng US at EU dyan. Kaya, sayang tayo, kung totoo tayong may tinatawag na independent foreign policy, pati sa langis, pati sa pag-sourcing o pagbili ng murang langis, dapat diversified. Importante sa isang bansa, kahit na isang negosyo katulad ng Kamuning Bakery Cafe, hindi pwede Stress ko lang yung sinabi niya na natakot tayo doon sa baka tayo ay pagalitan ng US dahil doon sa sanction dahil na makipag-trade tayo sa Iran, ano. Alam nyo, dito sa nangyaring US-Israel-Iran war na ito, na-expose yung US. Bakit? Na pwede pala, no? Kasi parang ang dating kasi ng US, sila yung pinakamatapang, pinakamalakas. Kaya parang yung buong mundo takot sa kanila, takot na suwayin, kumbaga. Pero dito sa war na ito, na-expose na wala din namang gagawin pala si Trump kapag, or ang US kapag sinuway mo sila. Anong sabi ni Trump? Kayong mga allies, pumunta kayo dyan sa Strait of Hormuz, tulungan nyo ako. Hindi sila pumunta. Anong ginawa ni Trump? Nagmamaktol. Umiiyak. Nagtatampo. Binalaan ng NATO kasi ganito, bahala kayo, kumuha kayong sarili nyong oil.
So, dito natin makikita na kumbaga sa simpleng example, no, meron yung sa tropa-tropa or sa isang community yung nambubuli na parang ano lang yung ano yung tawag doon, yung pag nambubuli sa'yo tapos pag sinugod mo biglang umatras, yung mga ganun ang ginawa, ganun pala ang US. Kumbaga because of the connotation na they are the mightiest country in the world, natatakot yung mga bansa, kumbaga. Pero nakita nyo, this Singapore, South Korea, Japan, they defy whatever this country is telling na wag ganito, wag kayong bumili, wag. Yun yung dapat nating intindihin ngayon na pwede naman tayong kakampi ng Amerika, pero hindi yung sunod-sunuran tayo, himut-pwet sa lahat ng sasabihin dapat sundin. Isang negosyo, umaasa ka lang 100%, 90% sa isang supplier. Ito maganda itong sinabi niya dito. Katulad ng Kamuning Bakery Cafe, hindi pwede isang negosyo, umaasa ka lang 100%, 90% sa isang supplier. Example ko lang sa inyo, ang Kamuning Bakery Cafe, hindi siya higanteng negosyo. Kahit na hindi kami malaki, ang source namin ng harina or flour, hindi iisa lang. Namimili kami sa San Miguel Flour Mill, malaki yan, number 1. Bumibili din kami ng harina or flour from Foremost Milling. Tapos minsan bumibili din kami sa Pilmico through their distributors and dealers. Bakit kami bumibili sa isa, dalawa supplier, minsan 3? Kung magka-problema yung isang supplier, o kung nyari nag-away or mahirap kausap, or mayabang, or mataas ang presyo, nahirapan ka, ginipit ka, o nagka-problema. Kunyari, yung number 1 supplier mo, Grabe, ang ganda ng strategiya. No? Tama nga naman. Ganon din dapat sa oil. Hindi lang sa isa. Tingnan ninyo ngayon. Actually, in fact, even China, hindi lang naman sa isang source sila bumibili ng oil. Iba't iba yan. No? 20% dito, 30% dito, 10% dito. strike, nagsara yung flour mill or nagka-problema sila. Dehado tayo, di ba? Hindi pwedeng hindi diversified ang source ng langis ng Pilipinas. Ang tawag yan, energy security. Hindi lang food security ang kailangan ng bansa sa national security. Hindi lang food security Hindi lang laban sa Hindi lang ayuda NPA, mga Abu Sayyaf. Kailangan yung supply ng langis, kuryente, LPG, diesel, gasolina. Hindi pwedeng after 1 buwan, 2 buwan, ubos na ang gasolina, pipila tao, tapos may rasyon or bawal. Nakita nyo nangyayari sa Cuba? Pinigilan ng Amerika ang Venezuela sa pag-export ng langis sa Cuba. Naggawa sila ng trade embargo sa Cuba. Ilang linggo, ilang buwan na sila walang kuryente, namumblema sa gasolina. Kailangan ng Pilipinas ng energy security. Kailangan natin diversity, diverse sources and suppliers of energy and oil. Yun ang suggestion ko. Mamili tayo ng Russian oil. Kung pwede nga, kausapin natin ang Iran. Di ba, tinasanction ng Amerika, ng EU ang Iran? Number 1, customer ng Iran sa oil nila, China. Magkano ang binibenta nila? Discounted sobra kasi ibang bansa takot bumili. Ang Pilipinas takot bumili. Ang European countries, EU, bawal bumili ng Iranian oil. So, kukunti lang ang customer nila. Sila ngayon, ilang taon na, hindi lang ngayon, hindi lang sa gera na to. Nakinabang. Wala pang Iran war, ilang taon na sila nakikinabang sa billion dollars na discounted Iranian oil, Russian oil. Bago inatake ng Amerika ang Venezuela, ang lakas din mamili ng Venezuelan oil ang China at saka ibang Asianong bansa. Alam mo, ang totoong seguridad ng bansa, ang totoong katatagan, national strength ng isang bansa, hindi sa paramihan ng tangke, hindi sa paramihan ng sundalo. No, ang importante, economic strength. Kailangan ang ekonomiya natin matatag, self-reliant, hindi tayo vulnerable. Kailangan resilient ang Philippine economy. So yun ang kailangan mangyari sa Philippine economy. Kailangan resilient, self-reliant, at saka sana totoong independent foreign policy. Yan ang mga... Ay hindi yung ginawa nitong administrasyon na ito, talagang yung
turn away na pivoting to US, parang naging dependent lang tayo sa US. Ngayon, nung panahon na kailangan natin ng tulong, halimbawa na lamang doon sa EDCA, may dumaang mga bagyo, 5, sunod-sunod na bagyo, wala man lang tayo nakitang military forces na tumulong sa atin. Sabi nila kasi humanitarian yung isa sa function ng EDCA, pero wala. May nangyaring girian ng Philippine Navy natin at ng China Coast Guard. May nagkaputulan pa ng daliri at kung ano-ano. Nasaan sila? At least man lang yung hindi naman siguro na makipaggera doon sa China. At least man lang nandun sila tumulong na magpatrol or medyo escortan yung mga mangingisda natin o yung mga resupply mission natin. For that matter, hindi yung sasabihin na hindi kasi ganito, ganyan. So, nag-rely tayo ng nag-rely. Kinalaban ng China. Dami natin pinagsasabi sa China. Tapos ngayon, hindi natin masahan yung Amerika. Tapos ngayon, sasabihin natin, in talks na tayo with China. Pwede na tayo mag-joint exploration dito. Tapos sasabihin nyo, kukuha tayo sa Russia. Kakausapin natin yung Iran para tayo padaanin sa Strait of Hormuz. Nasaan yung Amerika sa picture na to? Lessons naisip ko, Wala. kailangan natin bilang isang bansa na galing dito sa grabing Iran war na to. Yan ang mga leksyon sana na pag-isipan natin, na sabihan natin mga leader natin, maging ganap na independent country ang Pilipinas. Not only politically and sovereignty, but independent economically, independent diplomatically or foreign policy. Sir Wilson, hi po. May question Hindi lang. ba? Hindi ba mas presidente pa itong magsalita kesa sa mismong presidente ngayon? Nakakatuwa kasi tignan nyo naman yung nakaupo dyan sa Malacanang ngayon, walang pakialam sa atin. Kanya-kanya silang galaw, kanya-kanya silang bulsa, tapos tayo naghihirap. Kumbaga, andun sila sa delusion na okay pa tayo, walang crisis, kaya natin yan, marami pa tayong supply. Pero yung mga ibang bansa, kapitbahay natin, talagang aligaga sila. Nag-aalala sila, pila dito, pila doon. Kumbaga, siguro wala naman yung issue na pumipila tayo sa gasoline station. Wala pa tayo sa ganun. Pero, ang feeling ko, parang tinatago nila, kinukubli nila na yung the real situation. Kasi yung real situation, tumingin kayo sa mga karatig bansa natin. Yun yung real situation. Feeling ko sa Pilipinas, parang tinatago nila yung totoong sitwasyon. Na marami pa tayong supply. Pararaanin tayo sa Strait of Hormuz. Bibigyan tayo ng Russia. Bibigyan tayo ng China. Pero, ang totoo niyan, baka yung sinasabi nila ngayon, iyan pa yung supply, yung stock pa na supply. Paano pag naubos yung supply na yan? Doon na tayo magkanda pila-pila. Lang ako, sir. Why is Iran bombing different Middle East countries during this war of US and Israel against Iran? Will the Philippines endanger the future if US enemies like North Korea, Russia, and maybe China target the American military bases all over the Philippines? So ito pa magandang diskusyon dito. Kasi marami ding nagsasabi na mga hindi nag-iisip. Nasabihin nila na hindi naman military base yan ng Amerika yung EDCA. Hindi yan Ito, magandang explanation. Thank you for that very thought-provoking and important question. That was also the topic of the discussion of University of the Philippines professor, book author, and CENPEG think tank, Center for People Empowerment in Governance think tank chairperson, Professor Roland Simbulan. He said that there is a real danger if the United States will go into war with Russia, North Korea, or even China over the Taiwan issue. Will not the American military bases in the Philippines be targets for retaliatory bombings or drone attacks or Yun. missile attacks? That is a very valid, dangerous situation. In fact,
I think the Senator Erwin Tulfo asked that question. I read in the news, and I think the government of our Philippine government issued a statement saying that all the EDCA bases all over the Philippines, from Luzon to Mindanao, are technically still Philippine bases and that they are not considered American military bases. Walang yan. Yung US ang may control dyan sa mga EDCA bases na yan. Don't tell me Pilipino ang may control niyan. Sige nga, papasukin nyo nga yung mga Pilipino dyan. Papasukin nyo nga yung mga sundalong Pilipino dyan. Amerika ang may control niyan. Ginastusan pa, wala pa silang renta dyan. Mabuti pa nga yung US bases dati, may renta sila. Dyan, silang gumagamit. Ginastusan pa natin yan. Says, that's the official statement of our government. I think Kalokohan, di ba? Philippine bases pa rin daw yun. that is a big question mark. Nilagyan nila ng kanilang mga capabilities tapos Philippine bases pa rin. Also, Senator Amy Marcos raised that issue before, even before the Iran war. She was afraid because she said her home province, Ilocos Norte, is host to also U.S. military facilities, EDCA areas. Saka alam nyo ba, yung mga community dyan sa mga malapit sa mga military bases na yan, lagi nilang may naririnig na lumilipad na mga eroplano o mga pasabog, mga ganun. Kumbaga, alam mo yung para silang nasa battlefield, naririnig talaga nila, malakas eh. So, hindi siya normal. Hindi siya normal na lang. That's a danger and threat sa ating security. Mas maganda explanation niya. The reason I am very Saka yung example niya. worried also is because in the Middle East for many years, many Middle East countries allowed American military facilities and American military bases because they thought that U.S. military presence or bases in their country will help safeguard or guarantee their stability, their protection from chaos and from invasion. But now that USA and Israel are attacking Iran in a very unpredictable war now, we are all shocked. The whole world is shocked. The Middle East countries are shocked also for the first time. The very rich and very stable and very peaceful countries of Qatar, United Arab Emirates, even Saudi Arabia, even Bahrain, Kuwait, Iraq, I think Jordan also, all these countries with different kinds of U.S. naval facilities, American military installations and bases had been the targets of Iranian bombing, hitting them with drones and missiles. So, So, naprotektahan ba ng Amerika yung mga naval bases na yan or yung mga base militar na yan sa Middle East countries na yan? Hindi. Sinong naapektuhan? Mamamayan ng Middle East. this is very worrisome. That is the reason why we have Filipinos flying back to the Philippines from UAE. We have Filipinos, overseas Filipinos, going to the Philippine Embassy in Bahrain and other countries seeking assistance to repatriate themselves or to return to the Philippines. I think this is a serious question that we should all objectively, carefully study and assess. Why do I say so? I remember there was a Vietnamese official, head of a think tank, a foundation, invited to speak at Pandesal Forum here at Kamuning Bakery Cafe. And he discussed that in the past, American military attacks against Vietnam and Indochina countries were staged with the help of Southeast Asian military bases. I remember
Attorney Nery Colmenares, former Congressman Attorney Nery Colmenares, he discussed at Pandesal Forum of Kamuning Bakery Cafe that in a trip to Vietnam, a museum about the Vietnam War, he saw the exhibit in the Vietnam War Museum that the Philippines, there was a map of Asia, and the Philippines was classified in the 60s and 1970s as, I don't know, I forgot the exact wording. I think the Vietnamese exhibit classified the Philippines as a satellite country or puppet country or whatever of the USA. And there were US military bases in the Philippines used to bomb Vietnam, Cambodia, and Laos. And I think some Vietnamese said before, if their government before in the 1960s or 1970s had the capability, they would have retaliated and bombed the different bases in Southeast Asia. So I researched, when I heard this story, I researched what is the Vietnam War. That So kung ito ay historically na ganun ang label sa Pilipinas, talagang US ally, lalo na dahil may ebidensya naman, may mga military bases, ganun din ngayon. Kung historically ganun yung tingin sa atin, ganun din yung tingin sa atin ngayon. Naiba lang yan nung panahon ni Tatay Digong dahil pinagmumura niya is a very In fact, yung EDCA bases na nilagay ni Pinoy, anong ginawa ni PRRD? Dini-activate niya. Noong Marcos administration, bukod sa na-activate, yung 5 ni Pinoy, dinagdagan pa ng 4. big horrible war from 1965 to 1975 when the United States, the largest country in the world at that time militarily, tried to stop the communist revolution in Vietnam, Cambodia, and Laos. And during the Vietnam War, I read USA used military bases all over Southeast Asia, including aircraft carriers, to drop approximately 7.5 million tons of explosives on Vietnam, Laos, Cambodia, which Grabe. I read somewhere is supposedly the largest bombing operation of any kind, similar situation. And I researched, I was worried about this discussion. So I researched, was it really true? Was the Philippines Clark Air Base at that time, now in Clark, also Subic Bay, Naval Base, were these bases used to attack Vietnam and bomb? Was it true? So based on my research, I will have to verify if I'm accurate in my research. To my relief, we were used, our bases, US bases were used in the Philippines. Pero happily for me to learn in my research that most of the bases used were not Philippines. At that time, many of the bases I read, 75% of the bombings used Thailand, American military facilities and bases in Thailand. Also, some bases were used at that time, South Vietnam. Some were, the staging places they used were... Ano kasi yan North at saka South Vietnam noon. Kaya yung South, yun yung alay ng Amerika. Yung North, yun yung alay naman ng China. Yun. So, hati parang North and South Korea noon. American aircraft carriers in the sea. But some, it was true, some of the long-range B-52 bombers of the United States Air Force that bombed Vietnam, Cambodia, and Laos, some of them used American military bases in Guam and also the Philippines. Sa makatuwid, ginamit pa rin yung Pilipinas. Partly true. So I was a little bit worried by the logic that foreign military bases are not guarantees of safety. In fact, I could not forget Professor Roland Simbulan, a nationalist intellectual, former regent of the UP Board of Regents. He said that actually the presence of foreign military bases in the Philippines might be magnets for attack. So we should be very careful. Why do I say So sa mga nagsasabi na is a guaranteed safety measure para sa bansa natin, yung presence ng military bases ng Amerika, look what happened sa Middle East. Nakita nyo? Hindi naman sila kasali, hindi nga sila sumali, hindi nga nag-retaliate
nabomba yung military bases diyan sa mga karatig bansa diyan sa Middle East. Yun yung tinarget ng Iran. Hindi yung mismong American soil. So I researched also, I talked to a Vietnamese businessman. Another Vietnamese said to me, including the Vietnamese official who spoke at Pandesal Forum here at Kamuning Bakery, I could not forget, he said, Vietnam has a very unique policy called Four Nos. Yan na ano yung foreigners na yan. Importante po yan. Dapat yan sa atin. First, Apat na no. Anong ibig sabihin ng apat na no na policy? Ang apat na no na policy, number one, sabi nila, no military alliances. Hindi nakikipag-alyado ang Vietnam. Hindi sumasama sa military bloc or military alliance ang Vietnam. Number one yan. Apat na no. Number two, no. Hindi kumakampi ang Vietnam sa isang bansa laban sa ibang bansa. No siding with one country against other countries. Number three na no, pinagbabawal ng Vietnam government ang foreign military bases, walang base militar ng dayuhang bansa na pinapayagan sa Vietnam. No foreign military bases allowed in Vietnam, whether it's USA base, whether Russia base, China base, or French military base. Number four, nakakabilib sila, ang policy nila na four, no use of military force or no threat of military force in their defense or foreign policy. So, dahil dito sa apat na no na policy ng Vietnam, na-analyze ko, naging credible ang Vietnam sa buong mundo na talagang independent ang foreign policy nila, totoong independente sila, totoong non-aligned, wala silang kaalyado. Mag-away-away kayong malalaking bansa, mag-away ang Russia, Amerika, mag-away ang US, China over Taiwan, kahit anong away dyan, wala silang pakialam. Basta negosyo lang sila, ayaw nila magkipag-away. So ang Vietnam ngayon ay isa sa pinakamayaman na bansa sa Asia, isa sa pinakamabilis umunlad na bansa kasi dinadaksa sila, punong-puno sila ng turista, ng foreign investors. Ang daming mga dayuhang mamumuhunan na nag-i-invest ng pabrika, ng hotel, resorts sa Vietnam. Saan galing yung mga yan? Galing sa China, galing sa US, galing sa Russia, sa Japan, South Korea. Lahat ng bansa ang tingin sa Vietnam, hindi siya tuta or gagamitin o pon ng kahit anong bansa. Paano ko nasabi yan? Kasi may nakwento sa akin na Vietnamese businessman. Grabe, noong no? 1970. Kaya naungusan na tayo ng Vietnam ngayon eh. Biruin nyo, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand. Wala na, napag-iwanan na yung Pilipinas. Daw, noon, ang Vietnam naging kaalyado sobra ng Russia. Naging sobrang kaalyado ng Russia na pinayagan nila ang Russia magbukas ng base militar sa tinatawag na Cam Ranh Bay. Ang Cam Ranh Bay nila parang Subic Bay ng Pilipinas. Magandang bay yun. Sa Cam Ranh Bay ng Vietnam, mayroon doon naval base ng Russia. Inalaw nila ang Russia 25-year na upa, renta. Parang yun nangyayari sa Pilipinas. Upa daw ang EDCA, upa daw ang military base. 25 years ang kontrata, lease. Pero matalino ang Vietnam, natauhan sila na hindi yata okay na ang Russia ay may base militar sa Vietnam. Magagalit ang Amerika, magagalit ang Pilipinas noon, saka ibang ASEAN countries, matatakot, magagalit ang Thailand, may ang China. Nagkagera pa ang China at saka Vietnam noon na matalik na kaibigan dahil sa Russian base. So ang nangyari, nung 2002, pinahinto ng Vietnam yung foreign military base ng Russia sa Cam Ranh Bay 2 years bago matapos yung kontrata. So ang nangyari, naging credible ang Vietnam as independent country na walang kaalyado. So nangyari, yun ang naisip kong magandang ehemplo para sa Pilipinas sana. Na pag ang Pilipinas ay naging totoong credible na independent foreign policy, hindi sobrang kaalyado ng Amerika, hindi sobrang kaalyado ng China, ng Russia, laban sa iba. Sana lahat ng malalaking bansa sa mundo, talagang totoong kaibigan natin, wala tayong inaaway o inaaway tayo, lahat sila liligawan ng Pilipinas sa negosyo, sa turismo, sa investment. Kaya ang ganda na sana, no? yung sinabi ni Professor Roland Simbulan dito sa Pandesal Forum,
napapaisip ako, pag-aralan natin, sana makatulong sa atin para mas magandang future at kinabukasan. Baka may tanong ka pa, ha? Okay. So, ano sa tingin nyo? Tama ba na mas presidente ito kaysa sa presidente ngayon? I mean, tanggalin muna natin sa picture yung mga Duterte, ano. Halimbawa, dalawa na lang yung pagpipilian natin ngayon. Ito, si Wilson Flores, at saka si Marcos Jr. Sino pipiliin yung presidente? Kasi, I mean, hindi naman natin sinasabi na ito na lang magpresidente, ano. What I mean is, looking at these people, ilan na lamang yung mga kagaya nito na pag pinakikinggan mo, yung makikinig ka, they will catch your attention. Kasi yung kanilang intellectual doon sa kanilang mga sinasabi, there's so much specialized doon sa sinasabi nila na parang sila ay mas credible pa sila, mas tama pa na sila yung nasa pwesto, parang ganun. Few people, if not many, few people are like kagaya ni PRD pag nagsasalita, makikinig ka talaga ng mga ito, even a gasoline boy, a pump boy, makikita mo yung mga sila Sara Duterte, makikinig ka yung kahit hindi sila sumisigaw o kahit malumana yung pagsasalita nila, makikinig ka. Bakit? Kasi yung laman ng kanilang sinasabi and the achievements that you can see from them, yun yung hindi lang yung salita, kundi makikita mo din kung ano yung na-achieve nila. Like, for example, ang mga Duterte, hindi lang sila hanggang salita kasi makikita mo din naman, they have their own resibo sa kanilang lugar. Ito naman si Wilson Flores, successful entrepreneur, businessman, makikita mo yung kanyang intelihente doon sa pagmamanage ng kanyang, kasi imagine, 89 years old, itong kanyang Kamuning Bakery, 1939 or what? Napanatili hanggang ngayon. Yung mga ibang mga business establishments nagsisaraan na. So it's a matter of the ability to maintain, to cope, to deal with what you are doing. Hindi yung may presidente tayo na alamano, kamutulo. So ang kawawa, ang taong bayan. So pag nakakakita tayo ng ganito, mapapabilib talaga tayo na, abay, teka, presidente ba ito? Hindi naman ito presidente. Pero kung yung kanyang wisdom ay mas presidente pa sa presidente. So ano masasabi ninyo? Agree ba kayo na mas presidente ito kaysa sa presidente ngayon?